Hello mga kaibigan! Kamusta kayo? Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Teacher Abigail. At natututo tayo kung paano buuin ang ating buhay kasama ang Diyos. Simulan na natin ang ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon. At ang tema ng klase ay pananampalataya, ang haliging nagpapatibay. Pero gusto ko na tanungin muna kayo. Sino na ang nakaramdam ng matinding gutom at walang makain sa mga oras na iyon? Grabe, di ba? Nagsisimula ng sumakit ang ating tiyan at nagsisimula na tayong mainis, di ba? Ngunit, alam mo ba ng ating pananampalataya ay dapat ding pakainin? Oo, at hindi lang kanin at beans ang dapat nating ipakain sa ating pananampalataya, ngunit sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya, mga bata, ay tulad ng mga haligi na nagpapanatili sa isang bahay na nakatayo. Naaalala mo ba kung ano ang pananampalataya? Tama. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita pero naniniwala tayong mangyayari ito. Ito ay supernatural na pananampalataya. Hindi natin nakikita ang mga gusto natin pero naniniwala tayong mangyayari ito. Katulad ng isang bahay na walang haligi ay maaaring gumuho, ang buhay natin kasama ang Diyos ay gumuho rin kung walang pananampalataya. Naalala mo ba ang tungkol kay Pedro sa Biblia? Ikukwento ko sa inyo ang kaunting tungkol sa kanya upang maalala ninyo. Siya ang unang taong pinili ng Panginoong Hesus upang maging isa sa kanyang mga disipulo. Siya ay isang mangingisda. At pagkatapos ng maraming pagtatangkang panghuli, wala siyang anumang nahuling isda. Siya'y nalungkot at iniligpit ang kanyang mga lambat. Nag-aalala siya kung paano niya papakainin ang kanyang pamilya. At ito ang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay magpupunta sa kanyang bangka at hiniling sa kanya na lumayo kaunti sa pampang. Dahil gusto niyang turuan ng ilang mga tao. Pagkatapos niyang magturo, hiniling niya kay Pedro na magpunta sa mas malalim na bahagi ng lawa kasama ang kanyang mga kaibigan at ihagis ang kanilang mga lambat upang mangisda. Pagkatapos ay sinagot ni Pedro si Jesus at ang sagot na ito ay nakasulat sa libro ng Lucas, chapter 5, verse 5. Guro, magdamag po kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Matapos sundin ang salita ng Panginoong Hesus at inihagis ang lambat sa tubig, nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya't nasira ang mga lambat at kinailangan nilang tumawag ng ilang mga bangka upang tulungan sila. Alam mo ba kung bakit nangyari ang himalang ito? Dahil pinakain ni Pedro ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Panginoong Hesus sa mga oras na iyon. Ngunit hindi lang yon. Matapos makita ni Pedro ang himala, inamin niya na siya isang makasalanan at nagpa siya na buuin ang kanyang buhay maglingkod sa Panginoong Hesus. Dahil nakita niya ang kayang gawin ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay ay higit pa sa isang himala. Kung papakainin natin ang ating pananampalataya tulad ng ginawa ni Pedro sa Biblia, gagawin nating matatag ang mga haligi sa ating pagtatayo at walang makakayanig sa atin, tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. At kapag dumaan tayo sa anumang mahirap na panahon, gaya ng mga pag-aaway sa bahay, pang-aasar sa school, sakit, o anumang mahirap na panahon, gagamitin natin ang ating pananampalataya. At kahit na hindi natin nakikita ang solusyon, alam natin na ang himala ay mangyayari, tulad ng kahangahangang pangingisda. Nakita mo ba? Kung pagsasamahin natin ang salita ng Diyos at ang pagsunod, makakamit natin ang himala. Paano kung manalangin tayo at hilingin sa Diyos na tayo'y magutom sa Kanyang salita upang lagi niya tayong pakainin? Kung gusto mo, ipikit mo ang iyong mata at ulitin ang panalangin kasama ko. Panginoong Diyos,
nagpapasalamat po kami sa inyong binigay na mensahe ngayon. At hinihiling po namin na kami hindi maging tagapakinig lamang, kundi kami ay isang maniniwala, Panginoon, sa inyong salita. Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon na laging makinig at manampalataya, Panginoon, sa salita mo at gamitin ito sa lahat ng mga mahihirap na sitwasyon. Aking Diyos, gabayan niyo po kami kung nasaan man kami at turuan mo kami kung paano gamitin yung aming pananampalataya ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, natapos na ang klase natin. Hindi na ako makapaghintay na makasama kayo muli sa susunod na klase ng CBC sa inyong tahanan. Sana ikaw rin. Kaya hanggang sumuli at pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Paalam mga bata!